Father, sinabi na nga po, confidential funds eh. It's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling. Wala na, nagkatuna-tuna na. Nagkabulol-bulol ka na. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso, no. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero Saan banda inabuso ni VP Sara? May pruweba ba kayo? Kailan ginasta? Saan ginasta? Ano ang ginasta? Nasaan ngayon ang pera? Patunayan nyo yan. Kung hindi nyo mapapatunayan yan, good as paninira pa rin yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At heto na po, pag-usapan natin itong kung nagtataka kayo, bakit ngayong week na ito ay masyadong binabanata nila ngayon si Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Nung nakaraang araw, pumutok yung balita patungkol doon sa self-proclaimed bagman na yung si Madriaga. Ngayong araw na ito, kanina lamang, ay yung grupo ng mga dilawan at yung pari na nakakahiya, itong si Flaviano. Ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko, pero itong palpak at pasaway na pari, no? Nakakahiya po itong pari na ito. Marami pong nagsasabi na ikinahihiya itong pari na ito sa simbahang Katoliko. Nagtataka tayo bakit banat sila ng banat ngayon ni VP Sara. May plunder case, malversation, kung ano-anong mga akusasyon at kinasuhan pa nila itong si VP Sara. Ngayon, dito sa vlog na ito, i-explain natin bakit ganyan na po ang galawan ng mga dilawan. Ika nga, sabi nila ay huling baraha ng mga dilawan. Kasi itong mga dilawan na ito, nangangarap kasi ito na makabalik sa pwesto ng alam naman natin ang huling pagserbisyo ng mga dilawan ay yung panahon ni Pinoy, di ba? Noong pumalit si former President Duterte in a slide election, landslide yun. Napatunayan ni former President Duterte without even criticizing the dilawan, napapatunayan po at nako-compare ng taong bayan kung sino ang mas magaling. Si Duterte o si Pinoy? O ang mga DDS ba o ang mga dilawan? Di syempre, nagkaroon po ng massive improvement nung panahon po ni former President Duterte. At hindi po yan matanggap-tanggap ng mga dilawan. Kaya ngayon, todo take advantage itong mga dilawan na ito sa away ng mga bangag at sa mga Duterte. Tinitake advantage nila. Halos nga ang mga dilawan at itong mga loyalista ay magsanib puwersa na sila para ipatumba lang itong si VP Sara. Kasi takot sila na mananalo ito sa 2028. Okay? So, ipapakita ko mismo sa inyo itong vlogger na si Alvin and Tourism na inexplain niya ito bakit sobrang takot na sila dito kay VP Sara. Mamaya babasahin ko yan at i-explain ko ng bahagya. Okay? At sa pangalawang ipapakita ko sa inyo ay itong video mismo nitong pari na pasaway, si Flaviano. Na nagsalita na siya, nagpa-press media. Okay? Na sabi ko sa sarili ko, grabe, itong pari na ito hindi na nahiya na nagpakita sa taong bayan. Pari ka, di ba? Kung ikaw pari ka, ang trabaho mo sana ay
peace and yung giving wisdom to the Filipino people kung paano ka kung paano magturo ka ng tao na paano mapapatawad natin ng isang tao. Kasi if Christian ka, you believe on yung mga wisdom ni Jesus Christ. Dapat sana, Father, kung ano po si Jesus Christ, yun ang itinuturo ninyo. 'Di ba? Si Jesus Christ nga, hindi siya marunong magalit sa kanyang mga kalaban. Pero ikaw, Father, galit na galit ka kay VP Sara, Father. Sa totoo lang. Para kang hindi pare na sobrang nakakahiya ka. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Guys, help me po na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa mga taong bayan para malaman kung ano na talaga ang nangyari sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, sa Don Mar TV, paki-subscribe na po. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga balita, okay? So heto, unahin muna natin itong post nitong si Alvin and Tourism, which is, i-explain natin ito in layman's term at gagawa rin ako ng opinion reaction dito sa sinabi ni Alvin and Tourism. Okay? Ayan, si VP Sara, sobrang maganda. Sa sobrang kagandahan po ni VP Sara, ang mga kalaban niya ay mas lalong pumapangit. Yan naman ang katotohanan eh. Kaya, wag na ninyong kalabanin si VP Sara kasi mas lalong ma-emphasize ang kapangitan ninyo. 'Di ba? Sobrang ganda kahit anong bato nyo, batikos nyo, sabihin yung Fiona, Shrek, kung anong sasabihin nyo, wala. Hindi yan tatalab kay VP Sara kasi ang maganda ay laging maganda. Sa loob at sa labas, maganda. Yung mga kalaban ni VP Sara, sa loob at sa labas, pangit. Sino tinutukoy ko? Ayan, tingnan nyo yung first lady natin. Pangit sa loob, pangit pa sa labas. Sabihin nyo na sa akin na ako'y bully. Hindi man tayo manbubuli kung ang tao ay matino. Pero yung hindi matitino ay sabihin niyo yung bully ako kasi binubuli nila si VP Sara di ba? Na hindi naman totoo. Ngayon, ito ang sabi ni Alvin and Tourism. The woman to beat in the 2028 presidential election is Vice President Inday Sara Duterte. Wala nang iba. Kasi po, kung makikita mo sa mga mainstream media na mga interviews ng mga political analyst, wala nang ibang sasabihin ng mga political analyst, si VP Sara lamang po ang pinakamalakas. Kaya nga hanggang ngayon, wala pong ni isang nag-mention na kakalaban kay VP Sara. Kahit nga itong si Martin Romualdez ay parang nawala na ng gana na kakalabanin itong si VP Sara. Parang wala nang kalaban si VP Sara sa 2028. Kasi takot sila, nagsasayang lang sila ng pera, nagsasayang lang sila ng enerhiya, matatalo pa rin sila. Kasi saksi sila sa nangyari sa 2022 campaign na 31 million, 32 million, halos ganon. Mas lamang pa nga siya kay BBM, pasalamat itong si BBM na nakipag-tandem kay VP Sara. At siya po ay tumubo ng malaki ang kanyang boto, di ba? Kaya ngayon, ang usap-usapan, wala talaga. Sino ba? Si Tulfo? Wala. Kabago-bago lang yung issue na nag-tip siya, inamin niya pa, di ba? Wala na. Kaya nga sabi ko, kaya pala na ang daming mga propaganda, itong mga bagman, ito kakasuhan, yung confidential funds, kahit anong ibabato ninyo, ang pundasyon po ni VP Sara ay ang taong bayan. Ang ginawa niya sa taong bayan.
kung paano niya minahal ang taong bayan, yun yung pundasyon niya. Hindi niyo na pwedeng sisiraan si VP Sara dyan. That is precisely why the demolition job has been underway for a long time. One issue after another, kahit anong pilit, wala silang maidiin. 'Di ba? Paulit-ulit lang yung confidential funds. Yang ginagawa nila ni Shelo Magno at iyang palpak na pare na yan, yung nakakahiyang pare na yan, confidential funds pa rin. Wala na silang ibang maibabato eh. Okay? Kaya nga, binatikos ng binatikos itong mga dilawan na si Shelo Magno at itong pare na ito ngayon. Binatikos sila kasi bakit raw inuuna nila yung pagkaso nila kay VP Sara na hindi nyo naman kinasuhan yung mga totoong mga kawatan dyan sa Kongreso. If kayo po ay tunay na may malasakit sa taong bayan sa pagrireklamo ninyo, bakit inuuna pa ninyo itong si VP Sara? Kasi insecure kayo kay VP Sara. Insecure kayo kasi mananalo sa 2028. Ending nito, namumulitika kayo. Kasi galit kayo kay VP Sara. Insecure kasi kayo eh. Itong mga taong ito, itong mga dilawan na ito, hindi kayo tumutulong sa bansa natin, kundi nagpapagulo lang kayo sa bansa natin. Aminin na natin ang totoo. Huwag na tayong magbulahan, 'di ba? So now, scripts, kabalbalan, and recycled stories and ang puhunan nila. All in the hope of deceiving the public. Kasi umaasa itong sila Magno, itong pare na bobo, umaasa sila na maniniwala sa kanila ang taong bayan. Well, sorry to tell you, ikaw pare kang bobo, kang pangit, kang si Shelo Magno ka, ha? Wala na kayong maaasahan sa taong bayan kasi ang taong bayan po, hindi na po maniniwala sa mga propaganda ninyo. Alam na ng taong bayan na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo. Hindi plastic. Tingnan nyo yung si BBM. Ikot ng ikot sa kung saan yung mga nasalanta ng bagyo. Halatang halata, siya pa yung namimigay doon sa food pack si BBM. Halatang halata, scripted, epal. Si VP Sara, hindi ka makakita na ganyan. Because a true leader only instruct kung anong gagawin. Pero siya ang utak kung papaano niya palalaguin ang Pilipinas. Okay? Sabi pa dito, that plunder case, yung plunder case nila Magno, ang ibig sabihin ni Alvin and Tourism, VP Inday will deal with that accordingly. Just make sure you all are not bending the law. Correct. Si VP Sara po, lahat ng reklamo for transparency bilang Vice President na rumirespeto sa rule of law, sa batas ng Pilipinas, haharapin ito lahat ni VP Sara. Hindi natatakot ang opisina ni VP Sara na harapin itong mga i-final na mga kaso. Hindi niya yan tatalikuran. Basta see to it lang na by the time na manghuhusga na sila yung korte, I hope hindi kagaya ni Remulla na ang alam bending the law. Yan ang point ni Alvin and Tourism. Kasi mahirap eh. 'Di ba? Aakusahan niya yung tao. Wala naman kayong ebidensya na nagnakaw ng pera ang Vice President. Pero in order for you to win dito sa kaso na ito, ay i-bend din nyo ang law, that's unfair. Unfair yan. Diba? Hindi na yan tama. So I hope naman na meron pa tayong judicial system na karespe-respeto at marunong magrespeto ng batas. Hindi natin i-bending the law kagaya ng mga tulfo. Okay? Sabi pa dito, honestly, you cannot dim the light of a leader who carries the hope
people desperately need. So, ibig sabihin dito ni Alvin ay hindi mo pwedeng siraan ng siraan ang presidente, no? Para masira ang pangalan niya sa mata ng Pilipino. Hindi yan pwede. Kasi, kung sira ka lang ng sira, yung mga naninira ni VP Sara, it will back to you. Oh, example, itong ginawa nila Shelo Magno at itong pari na ito na bangag. Ha? Naninira sila kay VP Sara. Si VP Sara tahimik. Ang iisipin ng taong bayan, nagtrabaho lang ng maayos ang Vice Presidente, tapos kayo ang inatupag ninyo, kakasuhan nyo ang taong matino. So magagalit ngayon ang taong bayan dito sa pari na ito at nila Shelo Magno, itong grupo na ito. At the end, hindi kayo papaniwalaan. Oh. Ganun lang kasimple. Kasi po, desperado na po ang taong bayan na si VP Sara po ang maging presidente. Kasi ang nararamdaman ngayon ng taong bayan, worst po na presidente si BBM. Bagsak ang ekonomiya natin. Hindi nga kaya ni BBM tulungan yung mga taong nasalanta ng bagyo at nasalanta ng lindol. Puro lang siya pa-epal, pa-picture. Di ba? Vice President. Pero mas nauna pa doon na namimigay ng food packs compare sa presidente after the lindol, after the bagyo, saka pa kayo nagmi-meeting. Nakakahiya naman yan, sir. Di ba? Tapos yung taong matino na on time, naka-ready na lahat yung tulong na naibibigay, yun pa yung sisiraan nila. Di ba? Oh. So hindi nyo makakayang ang popularity ni VP Sara na ibagsak ninyo. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Vice President Inday Sara Duterte never claimed she could do it alone. Paulit-ulit niyang sinabi na laban natin ito. Di ba? Ganyan po ka-humble ang ating Vice President. Never niyang sasabihin, kagaya ni Bongbong Marcos, na aakuhin niya ang mga credit na siya ang magaling. Pero si VP Sara hindi. Si VP Sara ay kumukuha ng lakas ng loob through the taong bayan. Yun ang katotohanan. Kasi, ikaw, for example, ngayon, di ba, meron kang pamilya. Now, mahirap yung pamilya mo. Now, yung pamilya mo, yung members of your family, kung naniniwala sa iyo, mas lalong lalakas yung loob mo na maghanap buhay ka. Sa mga OFWs na nakikinig ngayon sa akin, you are working for your family. Kasi naniniwala ang pamilya ninyo sa lakas ng inyong loob. The strong leadership you have bilang an OFW is very big. Hero nga Ika nga, hero kayo ng inyong pamilya. As long as there is a family na naniniwala sa iyo, ay yun po ang nagbigay lakas ng mga OFWs na magtrabaho abroad. Oh, yan ang totoo. Kagaya rin yan ni VP Sara. Kaya sabi niyo, bakit strong si VP Sara? Bakit malakas kahit babae siya? Mas malakas pa siya kay BBM. Ay, si BBM, hindi man yun malakas. Bangag lang. Oh. Di ba? Because si VP Sara, alam niya na mahal siya ng taong bayan at naniniwala tayo sa kanya. Kaya mas lalo siyang lumalakas. Kumukuha siya ng lakas sa atin. She is inspired sa ating mga suporta. She is inspired sa ating mga suporta. Okay? So, she is the leader we need. Which is totoo naman .
Siya yung kailangan natin presidente, may common sense, matalino, at brave, hindi natatakot. VP Sara is able, VP Sara is capable, at laging handa itong si VP Sara. And yes, she is on track to be the next president of the Republic of the Philippines. While her detractors look increasingly tired and desperate, which is si Bongbong Marcos pagod na, desperado na itong mga dilawan, she only looks fresher and stronger by the day. 'Di ba? Napapansin niyo 'yon? Stress na yung mga mukha nila Shelo Magno, yung pare na bangag, si BBM sobrang stress, si Liza Marcos kumukunot na yung mukha, si Sandro Marcos umiitim na yung mata, si Martin Romualdez pumapayat na sa kanyang katabaan. 'Di ba? Kasi stress na sila dito kay BP Sara. Nasti-stress sila kasi mga gahaman kasi sa kapangyarihan, hindi nila matanggap-tanggap na may mas gusto pa ang taong bayan sa kanila. At isinusuka ang mga ugali na kagaya nila ng Marcos, Romualdez, isinusuka ng taong bayan kasi napaghalataan ng taong bayan na mga mukhang atat na atat sa kapangyarihan. Obvious naman eh. Obvious talaga. Sino ba namang leader na hindi atat na kahit ngayong Bukana Bridge inaangkin? Hindi nga pinasalamatan yung dating presidente at ang funder na si yung China, 'di ba? Funded by China 'yun, 'di ba? Kakaya si BBM. While ito mga distractors na ito mas lalong pumapangit. Sabi ko nga, lagi nasa nagbabalak sa 2028. Kung hindi mo kayang maging fresh under pressure, huwag ka nang tumakbo. Baka masulaw ka sa proseso. Ayan. 'Di ba? Kita mo naman si VP Sara. Fresh na fresh. Hindi siya stress. Ganyan po ang mukha na hindi kurakot. Ganyan po ang mukha ng tao na heartily na nagsiservisyo sa taong bayan. Walang kaproble-problema. Si VP Sara, kapag meron pong grupo na bumabatiko sa kanya, pinagbibintangan siya, hindi siya ma-stress. Kasi alam niya, the truth will set him free always. Okay? So eto, sa pangalawang segment ng vlog na ito, ipapakita ko sa inyo itong example ng isang pare na hindi dapat mapare. Dapat sa inyo, padre, ano ka? No? Ang dapat sa inyo, ano ka lang eh. Yung mga anong tawag doon? Yung taong laging galit ba? Na may tawag doon eh. Yan ang dapat sa inyo, padre. Kasi hindi mo ine-exercise yung natutunan mo sa Biblia. Kasi ako hindi man ako pare. Hindi man ako ganyan ka knowledgeable about the Bible. Kayong mga pare, you are required to be knowledgeable sa Biblia. Pero hindi nyo ina-apply eh. 'Di ba? Ano ba ang basic instinct if ikaw ay pare? Marunong kang magpatawad ng isang kalaban. Marunong kang magpatawad sa kapwa mo tao. Pero anong ginagawa mo rito? Parang galit na galit ka kay BP Sara. Kasi pinagbibintangan mong magnanakaw si BP Sara.
Ang pari po ay hindi dapat manghusga. 'Di ba? Sa Katolikong simbahan, lagi niyong itinuturo kasi nasa Biblia, ang sabi doon sa Biblia, hindi po tayo dapat manghusga ng tao. Si Jesus Christ nga, hindi niya hinuhusgahan yung katabi niya na magnanakaw at mamamatay tao. Hindi nga niya hinuhusgahan. 'Di ba? Ikaw pa kaya? Padre, na tao ka lang, hindi ka man Panginoon. 'Di ba? Hindi ka ba nahihiya diyan, Padre? Na pari ka, pero ang nakikita namin sa iyo ay puot at galit. 'Di ba? You are projecting yourself as hero ka ng taong bayan diyan sa ginagawa mo na nag-aakusa ka kay VP Sara, kinasuhan nyo pa. Do you think the Filipino people will love you for that? Ang pari po ay hindi dapat mangingialam sa politika. Yun ang pinakauna. O tingnan nyo ha, kung gaano kagarapal itong pari na ito. Public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Unang-una, may ebidensya ka ba? Ilatag niyang ebidensya. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this. Ang unang tanong dyan, bakit si VP Sara lang ang ginagawa niyong ganyan? Bakit hindi niyo nilalahat na lang? How about those billions of money na kinurakot nila? Billions of money na ninakaw nila. Hindi nyo ba yan? Bakit si VP Sara? Bakit sinisingle out nyo lang? Bakit si VP Sara lang? Doon pa lamang sablay na kayo. Mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. Father, para po sa publiko, para po mas maintindihan nila, ito yung po ipapaliwanag kung bakit kailangan pong maharap sa ganito pong mga reklamo si Vice President Sara Duterte. Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito'y ginamit sa tamang pamamaraan. Sir, Father, sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling Wala na, nagkatuna-tuna na. Nagkabulol-bulol ka na. Nahihirapan ka nang i-explain. Ha? Huwag ka kasing makialam. Dami nang nag-explain na mga expert na mga attorney at mga lawyers dyan na ang confidential funds is explained in confidentiality. Hindi yan pwedeng isa publiko kasi meron pong mga taong mapapahamak. Ang bobo mo, Father. and sabihin natin pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then Yan ang galing ninyo. Mahilig kayo sa duda na wala naman kayong ebidensya. Yan ang hirap sa inyo eh. confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago
ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pero pa, sir, kasi baka Itong pare na ito, pataka ang explain. Ang bobo ng explanation nila, no? Hay nako, ewan ko na, gusto pa talaga nilang lulusot sa explanation nila eh. Hindi mo nga sinagot yung tanong. Bobo ka talaga. Ang hirap mong paunawain, Father. yung confidential funds ito will concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga Correct. yung mga sinasabing code O, names? buti pa itong, nagtatanong, alam pa niya. I-risk ba natin yung national security natin? Father, alam mo ba kung ano ang national security in the first place, Father? Alam mo ba kung ano yung national security? O baka hindi mo alam? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before yung accountability? Tama. At ito yung dapat nilang ipaliwanag sa tamang plataforma. Ang problema, hindi naman nila pinaliwanag na maayos eh. Very evasive Ano, sila to begin with. In the first place, hindi po kasalanan ni VP Sara na hindi niya napaliwanag. Okay? Kasi po, hindi po natuloy ang impeachment trial. Kasalanan ba ni VP Sara na sasabihin ng Supreme Court na namumulitika ang House of Representatives? Na totoo naman. So, wag niyong i-blame kay VP Sara ngayon. Kasi sabi ni VP Sara, bloodbath. Kahit magsabay pa kayong maligo ng dugo kay VP Sara, Father. Oh, isampal pa sa inyo yung isang plangganang dugo. Oh, kasi bloodbath ang gusto niya eh. Kaya lang hindi nangyari. Bobo mo. And COA itself has already determined that there were misuse and there was a manner of the confidential Fake news ka, Father. COA na ang nagsabi na malinis si VP Sara. Fake news ka. funds not brought to its proper use. Paninira. Nailista niyo po doon ng mga nagawa po ni Vice President Sara at ng DepEd at ng OVP. To begin with, meron tayong nakitang 612.5 na pera na withdraw, na ginamit, ngunit hindi maipaliwanag. Yun ang isa sa nais natin hanapin, harapin at mapakinggan kung ano nangyari dito. Gaano po kayo ka-confident na uusad to under Ombudsman Boying Rimulya? With the prayer, with the facts that we have presented and have assigned our signature. Huwag ka nang magsabi ng facts. Tinitake advantage nyo lang yung ombudsman natin ngayon. Kasi yung ombudsman natin ngayon, bangag rin eh. Oh. First, we pray that this will be heeded and uusad ang kaso upang mapanagot kung dapat may panagutin. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Pero Sir Father, kasi of course, sasabihin ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, it's just a political ploy. I mean, lahat kayo galit kay Sara Duterte. You want her out of Vice Presidency. Anong masasabi po? Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Bilang pari at simbahan, the truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Wala raw politika. Pero yung mga kasamahan mo dyan, lahat mga dilawan. si Father naman. Father, wag kang masyadong sinungaling, Father. Ha? Kasi halatang halata na pinupolitika ninyo tapos mag-deny ka pa. Di ko nga maintindihan bakit naging pare ka pa eh. Pero galit Sir, kayo ni Vice pinag-isahan President. natin na gagawin ni Ombudsman Rimulya, VP Sara Duterte is impeachable officer and thus may immunity from suit din siya in a way. Father, ano po inaasahan natin sa Not the Vice President. Sir, can you clarify that? clarify that? I'll allow my friends to also respond to that.
Please. Lapit ko kayong korte. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso, no. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero Saan banda inabuso ni VP Sara? May pruweba ba kayo? Kailan ginasta? Saan ginasta? Ano ang ginasta? Nasaan ngayon ang pera? Patunayan nyo yan. Kung hindi nyo mapapatunayan yan, good as paninira pa rin yan. yan pa na ebidensya na hindi lumalabas, hindi pa natin nakikita ang bank account si VP Sara, hindi pa lumalabas ang report ng Department of National Defense kung saan nga ba dinala ng pondo saan dinala yung pondo na binigay sa security ni VP Sara. Yan po ay may malinaw na kautusan na nag-investiga ang DND pero hindi pa nakikita. So naniniwala po tayo na with this petition for the Ombudsman to do further investigation, in fact, mas makakalinaw to sa lahat. Lalabas ang facts, lalabas ang ebidensya, at mas makakalinaw ang taong bayan kung paano nga ba inabuso ang pondo ng Ma'am, yung confidential fund. pagbukas ng mga bank account, gaano ka-importante po ito para po sa inyo? Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure. Ayan, patunayan nyo yan ngayon. Na yung pera na yon pumunta sa bangko ni VP Sara. Patunayan nyo. Kasi kung mapapatunayan nyo yan, ha? Totoo, hindi ko nagbibiro. Kung mapapatunayan ninyo na yung pera ng confidential funds na yan ay pumunta doon sa bangko ni VP Sara, susuporta pa talaga ako sa inyo. At ako pa ang unang mag-withdraw my support kay VP Sara. Hanggang ngayon, hindi nyo mapatunayan mula sa Anti-Money Laundering Council patungo sa Ombudsman at yun yung inaasahan natin dahil yun naman ang function ng Ma'am, you Ombudsman. mentioned po yung mga fictitious names, yung Mayor Grace Pianos. Go ahead na. Yeah, so lumabas naman yan sa public hearing natin, mga fictitious names, no? At malinaw na may proseso kung paano hindi mako-compromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. At ito po ay wow, ikaw na ang magaling. Alam mo pala ikaw na lang mag-vice presidente. Talagang ilinaw ngayon dahil alam niyo po may pending na kaso pa tayo sa Supreme Court on the unconstitutionality of the confidential fund at hinihintay natin yan. Pero hindi naman po tayo pwedeng tumigil na lang sa paghihintay ng unconstitutionality ng confidential fund. Kailangan din nating linawin yung mga iba pang batas na nag-govern sa confidential fund. At sa pamamagitan ng prosesong ito, mas malilinawan kung paano nga ba dapat nililiquidate, dapat ginagastos, at sino nga ba dapat talaga ang nagkakaroon ng confidential fund. Hindi ba malaking issue yan na bakit noong 2023 ay nabigyan ng confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala namang national security functions. So ito yung mga policy issues na kailangan talagang sagutin dahil ito ang mag-guide sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan. Ma'am, from Shell, if ever man ma-open po yung money trail, ma'am, may plano po ba tayo mag-file an impeachment complaint? Can you take on the other questions? Yeah, sure. Okay. Meron kaming gagawin pa sa taas. Iwan namin yung ibang complainants namin para tumugon naman sa ibang katanungan. So, iiwan raw nila yung mga kasama nila para mag-answer. Ang importante naman dito itong pare na bobo at itong si Cielo Magno rin na isa ring bobo. Sila lang ang importante dito kasi ito yung mga popular names na galit ni VP Sara. Halatang halata, no? Parang lasaw, okay? Lasaw ang kanilang explanation. Yung confidential funds na yan,
Marami ng beses dinidebate yan. Hindi na lang natin tatawagin na confidential funds kung isa sa publiko lang naman natin. 'Di ba? Kaya nga, ginawa yung batas na yan, yung confidential funds na yan, for the security reason. Especially na ng national security natin. Ginawa nyo pa yung issue talaga. Di ba? Hindi nyo maiintindihan kasi bangag yung utak ninyo eh. Galit kasi kayo sa tao. Kahit anong explanation ang ibinigay ng mga expert, ng mga attorney, mga lawyers, at yung mga marunong sa konstitusyon natin sa Pilipinas, ay hindi talaga ninyo yan mauunawaan. Confidential funds. O sige, kung may problema kayo sa confidential funds, bakit si VP Sara lang ang inireklamo ninyo? Bakit hindi nyo inireklamo rin ang confidential funds ni Martin Romualdez? Bakit hindi ninyo inireklamo ang confidential funds na bilyon-bilyon ito kay Bongbong Marcos? Doon pa lamang talo na kayo sa argumentong yan. Halata na sinisingle out ninyo si VP Sara kasi ang layunin ninyo pabagsakin si VP Sara. Kasi hindi nyo matalo-talo sa 2028. Bakit hindi ninyo matanggap na si VP Sara ang gusto ng taong bayan? Nakakahiya naman kung dilawan ang mamuno natin na ayaw ng taong bayan. Bakit hindi ninyo respetuhin ang gusto ng taong bayan na si VP Sara talaga ang gusto nila? Diba? Maging marunong naman kayong rumispeto, especially na pare itong isa. Pare, pero yung ugali squatter. My God. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ang masasabi ninyo dito sa pare na ito? Itong mga nagrereklamo na ito, anong masasabi ninyo? Okay? Mag-comment, mag-react, at ilatag ninyo ang inyong opinion. Ha? Kung ano ang balak nitong mga taong ito, ha? Babasahin natin yan na inyong comment sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video natin para marami po ang makaalam. At sa mga first time dito sa channel na to, subscribe na po. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.